Nitong mga nakaraang taon ay naranasan natin ang bagsik ng galit ng kalikasan. Dahil dito naglunsad ng mga programa ang pamahalaan upang labanan ang climate change. Kabilang narito ay ang pangangalaga sa kalikasan sa mga probinsya ng Ifugao at Kalinga na kabilang sa mga lugar na nakararanas ng kalamidad. Si Jonathan Llanes ng PTV Baguio para sa detalye. Patuloy na ipinatutupad ng lalawigan ng Ifugao ang katutubong pamamaraan ng pagpapanatili ng nalalabing kalikasan nito. Sa pamamagitan ng muyong o ang katutubong pamamaraan na pamamahala ng kalikasan, napapanatili ng mga katutubong Ifugao ang kanilang kalikasan na siyang pinagkukunan nito ng kabuhayan at siya rin ginagamit na pamamaraan upang labanan ang epekto ng climate change. Ang hakbang ito ay napapabilang sa Philippine Development Plan ng Pangulong Benigno Aquino III na kung saan bahagi ito ng social safety nets na sumusuporta at nagbibigay ng kapangyarihan sa mga katutubo upang pamahalaan ang kanilang kalikasan na siya rin tumutulong upang harapin ang suliranin ng... Yes, we joined in his call for our contribution to the problem of climate change. In fact, in Ifugao, you must have heard of the concept of Wuyung. That was our system long before the concept of or the problem has arisen. And if you can look around in Ifugao, our forests are pretty much preserved because of the Muyong system. It's pretty much practiced until today. Samantala, puspusan naman ang paglaban ng lalawigan ng Apayao sa mga illegal loggers na nananamantala sa itinuturing na last frontier sa Hilagang Luzon. Ang pagbubuo ng mga task force na siyang humaharap sa mga mangangahoy at ang paghihikayat sa mga katutubo na protektahan ang kanilang kalikasan ang siya rin nagpapakita ng maayos at responsableng pamamahala ng lalawigan. We already, when I elected governor in 2010, we already have a parang consultative meeting together with the DL, the region. Yun nga, kasi hindi natin mapoprotect talaga yung area natin with the konting tao ng protect the whole area. So we cannot guard the forest natin. And there are some measures na ginawa natin. Create tayo ng anti-illegal logging task force for each of the municipalities and of course led by the provincial government and the DNR. So we were able to medyo nabawasan. Mula sa lungsod ng Baguio para sa Telebisyon ng Bayan, Jonathan Llanes.